So ngayon, eto si Claire Castro, akala niya sa mga ginagawa niyang patsaki-tsaki niya, yung mga pagpipresenta niya ng mga kung ano-ano, anak si Inday Sara ng ganito, anak si Inday Sara ng ganyan, bumabalik lahat sa mukha niya. Just recently, sinabi niya, mas nakakahiya daw na maging anak ka ng magnanakaw ng pinakakurap. Gago ka ba? Pwede ba naman na si Inday Sara maging anak ng pinakakurap, 6 na taon lang nagsilbi si Pangulong Duterte, wala pa siyang kaso ng korupsyon at ang ganda-ganda pa ng Pilipinas. Ang dami pang pandemic, walang masyadong nangamatay, tapos pandemic, tuloy-tuloy pa rin yung infrastruktura. Kung di ka ba naman tanga? Nung panahon ni Marcos Sr., 20 plus years siyang namuno, puro pagnanakaw ginawa niyan. Guilty sa plunder yan, pati yung nanay, si Imelda, guilty sa plunder. Mga magulang ni Bongbong Marcos magnanakaw. Tapos ngayon may kaso rin si Bongbong Marcos ng pagnanakaw sa Pilipinas, pati yung anak niya si Sandro at yung pinsan. Tapos sasabihin mo na mas nakakaya si Inday Sara. Gago, ang nakakaya, Claire Castro, yung alam mo na magnanakaw, yung mga amo mo, pero pinalilinis at pinababango mo pa rin yung papel nila. Ang masama, the reason why Bongbong Marcos has this negative na mga trust ratings, it's because of you. Napakabobo lang talaga ni Bongbong dahil akala niya yung ginagawa ni Yusek Claire Castro ay nakakatulong sa kanya. Hindi niya alam na yung ginagawa ni Claire Castro is lalong iniinis ng pagmumukha nito yung taong bayan at lalong nang gigigil. Kaya putsang spaghetti, pababa ng pababa yung rating niya. Ngayon nag-aaway itong dalawa. Sa awayan nitong dalawa, tinan mo sinabi lang ni Inday Sara, kasimple. Sabi lang ni Inday Sara, tinanong siya, ambush, na papunta siya doon sa libing ni Sir Bong. Tapos nandoon yung yung taga TV5. Sinabi, "Oy, meron ka bang Kasi nga yung mga media nga na yan, mahilig yan sa chismis. Kaya nga makikita nyo, di ba si Lauren Legarda, pinagalitan yung mga yan. Sinabi, "Hoy, tagilan nyo, bakit puro chismis ang tinatanong nyo? Ba't hindi kayo magtanong tungkol sa committee ko? Sa mga mga batas na ginagawa namin, ba't puro chismis?" So itong mga taga-media, wala na tong ginagawa kundi chismis, mapag-usapan. So, ma'am, anong Valentine message mo kay Yusek? Putang ina ba tatanungin mo si Inday Sara ng Valentine message tungkol kay Castro tayo na wala naman siyang pakialam sa buhay niyan. Wala naman pakialam si Bongbong sa Valentine si Inday sa Valentine si Bongbong. So ngayon nagtanong na, ano mga gagawa mo sa Valentine? Ay anong yung mensahe sa Valentine? Putang ina, di ba sana magkatuluyan sila? Kasimple-simple yun lang, kaikli-ikli ng sinabi ni Inday Sara. Putang ina niya, nabaliw si Claire Castro. Nabaliw. Tanging ina niyan. As in, pumuputok, sumasabog yung poker face niya na kunyari, pataf siya sa media, sa press briefer. Putang ina, deep inside, dinudurog siya. Ilang words lang, sana magkatuluyan silang dalawa. Sana magkatuluyan silang dalawa. 4 na words lang yun. Putsang ina niyan, ang dami niya ng sagot. Tapos, kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi niya, 4 na words pa lang. Sa bawat nagsasalita si Inday Sara, putang ina, sabi ko nga sa inyo, malalim yung sugat niyan. At putya, duguan. Duguan si Claire Castro sa huling bakbakan nilang. Hilig mo naman kasi Claire Castro makipagbanggaan sa magaling. Wala ka namang galing, boba ka, inutil ka Tapos nakikipagbanggaan ka sa malakas. O pakinggan natin itong kanilang away. Masaya to. Mahilig naman kayo sa chismis, dito natin dalhin yung usapan. Mindanao. Vice President Sara Duterte versus Palace Undersecretary Claire Castro. Si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang mukha. Nagdadala daw ng kahihiyan si Claire Castro. Simple lang yun. Nagdadala ng kahihiyan si Claire Castro. 6 na words lang yan. Hindi na dapat daw pinakikinggan si Claire kasi dadala lang. Kasi nga yung mga media, tanong ng tanong sa kanya, ano po masasabi niyo sa sinabi ni Claire? Sabi lang ni Inday, hindi na ako interesado sa sabihin niya. Wala namang kwenta sinasabi niya. Nagdadala ng kahihiyan yan sa Pilipinas. Ba't pa natin pinakikinggan niya? Wala yan. Wala naman wala namang posisyon yan. Walang posisyon yan sa Pilipinas na nakakatulong sa bayang Pilipino. O mali, wala yang posisyon sa Pilipinas na nakakatulong sa Pilipino. Ang tinutulungan lang naman ni Claire Castro si Bongbong. Ang tinutulungan lang ni Claire Castro pabanguhin yung pangalan ni Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, ang tae.
Kahit kulayan mo ng pink, tai yan. Kahit budburan mo ng ano yan, ng ginto yan, tai pa rin yan. Kahit na ano, kahit saan mo ipahid ang tai, mabaho yan. So kung ang magpapabango sa isang taong mabaho din ang utak, wala talagang mangyayari. So yun lang sinabi ni Inday, wala. Naghahatid lang yan ng nakakahiya yan sa bayang Pilipinas. Naghahatid lang yan ng Takay mo press officer natin ganyan. Nakakahiya yan. Sa history ng lahat ng mga press officer sa buong Pilipinas, kahit na sa buong mundo, walang ganyan ka Indio. Walang ganyang katanga, walang ganyang kabobo na nagpapakalat ng fake news. Mantakin mo sa hirap ng Pilipinas ngayon, putang ina, sa kanyang ganda-ganda. Ang taas na ng dollars, bagsak ang Pilipinas, bagsak ang pera ng Pilipinas, putya sa kanya, ang ganda-ganda. Ang dami ng mga krimen na nagaganap, ang dami ng mga video footages ng road rage, ng mga namamaril, ng mga mini-missile na yung mga sasakyan dito sa Pilipinas. Sa kanya, wala pa rin krimen. Ganyan ang putang ina niya, mambubudol yan katulad ng amo niya. Siyempre, sinungaling si Bongbong. Anong kukunin niya? Matuwid? Hindi. Kasi kung matuwid, kung ako matuwid, kukunin mo ako, putang ina, hindi ako sasama sa'yo. Sinungaling ka Madadamay ako sa'yo. O kaya ang kinuha ni Bongbong, isang taong walang prinsipyo, para bibigyan mo lang siguro ng sweldo, putyang ina, pagtatanggol ka na, basta walang prinsipyo, hindi ba sabi ko sa inyo, marami ng mga alok sa amin, tinanggap namin, hindi. Bakit? Dahil sa prinsipyo. Pero yung ikaw, dati kang bumabatikos, tapos putang ina, sa ngalan ng posisyon, sa ngalan ng sweldo, putyang ina yan, kahit na naghihirap na yung bayan mo, pipikit mata ka pa rin. Yun ang nakakahiya. So ang sabi niya, mas nakakahiya daw si Inday dahil nanuntok ng sheriff. Gago, doon nga siya sumikat Tanga ka ba? Bobo ka talaga. Doon nga sumikat si Inday Sara sa pambubugbog niya ng sheriff Tsaka, naikwento mo ba kung bakit niya binugbog yung sheriff? Kwento mo kung bakit siya binugbog. Wala kayo talagang kaalam-alam tungkol sa sentimiento ng Pilipino. Alam niyo, sa hirap ng buhay sa Pilipinas at sa yung mga pelikula dito sa Pilipinas, ang haba ng litanya ko, pero matagal kasi kung hindi nakapag-vlog, pagpasensya niyo. Yung mga pelikula sa Pilipinas, yung bida ginugulpe. Yung bida laging mahirap, 'di ba? Yung bida laging hampas lupa, tapos gumante, 'di ba? Yun ang gustong-gusto ng mga tao. Ginugulpi sa simula, tapos babawi. Alam niyo yung ginagawa ninyo kay Inday Sara na sinisiraan niyo siya, ginugulpi niyo siya. Gustong-gusto ng tao 'yan kasi inaantay talaga nila yung pagkakataon na si Inday Sara na binubugbog niyo, yung magra-rise siya from the rubbles, tapos sigang-siga siya. Putang ina, yun ang gusto namin. So ngayon, itong ginawa ni Inday Sara, pambubugbog dun sa sheriff. Putang ina yan. Doon siya nakilala ng husto. Inis na inis siya no? Yun lang yung sinabi ni Inday. Huwag na kayo maniwala dyan. Nakakahiya sa mundo yan. Ako umiikot ako sa buong mundo and majority ng mga Pilipino sa buong mundo na nakakasalamuha ko, gigil sa kanya. And of course, kapag gigil sa kanya yung mga Pilipinos abroad, di kapag humingi na, kumusta nangyayari sa bahay nyo? Di yung Pilipino abroad, yun ang sasabihin. Ikukwento meron kaming spokesperson na bobo. May spokesperson kaming walang utak kulangot. Yun lang sinabi ni Inday Sara. Pucha, naglabas pa siya ng visual aid. Naglabas pa siya ng news clipping galing sa media. Sa ibang bansa daw, nakalagay yung Philippine VP's death threat. President a security matter, something. Official says. It's a headline. Kinukot lang nung news outlet na yan yung sinasabi ng mga opisyal dito sa Pilipinas. Which is si Bongbong at saka ikaw. Kinote lang kayo. Pero hindi sinasabi nitong media na to sa abroad na masamang tao si Inday. Pinasikat nyo pa nga si Inday hindi ba syempre malalaman ng mga Amerikano ano ba totoong istorya niyan? Sabi nung na pinapapatay daw siya, ipapapatay daw siya ng administrasyon. Pero pag may nangyari daw masama sa kanya, may nakausap na rin daw siya. Na kung may mangyaring masama sa kanya, quote and quote, kung may mangyaring masama sa kanya, may gagawin din silang masama sa kanila. Gantihan lang yan. Sabi ko nga sa inyo, iba mag-isip ang mga taga Mindanao. Sa Mindanao, walang kasuhan. Putang ina, sa Mindanao, kapag nakapatay ka ng isang angkan, yung angkan na yun, uubusin ka. At hindi matatapos yan, yung away ng mga angkan na yan hanggat hindi na uubos ang mga yan o hindi mag-intervene ng militar. Ganyan ang kultura dyan. So yan ang kultura ng mga Duterte dahil mga Muslim, may mga dugo silang Muslim. Putang, patayin mo ko.
Good luck sa'yo. I'm not gonna take it sitting down. O, di ba? O, talaga ito si Claire Castro, napaka-inutil talaga. Presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. Grabe, no? Nakakahiya talaga si Claire Castro. Imaginein mo, hanggang dun lang siya. Nagpakita pa siya ng news clippings, kaikli-ikling, sinabi ni Inday Sara, natataranta na siya. Nakakakilig kaya yun? Nakakakilig kaya na marinig mo na po, may mga usapang assassin sa Pilipinas. May mga usapang yung presidente gustong ipapatay yung vice president, tapos yung vice president pumapalag. Kaya gustong-gusto nila yung istorya na yan. Hindi nakakahiya yan. Ipinapakita lang dito sa Pilipinas na putang ina, matatapang pala mga tao sa Pilipinas. Ha? And for some time, naging usap-usapan yan. Actually, ang nakakahiya, Claire Castro, yung balita na adik si Bongbong. Ang nakakahiya, Claire Castro, yung mismong kapatid ang nagsabi na adik si Bongbong. Na simula pa nung bata, adik na, hanggang ngayon, adik pa rin. Yun ang nakakaya. Tsaka ang nakakaya, yung magnanakaw na nga yung tatay mo, magnanakaw pa yung nanay mo, tas ikaw magnanakaw din. Yun ang nakakahiya, Claire Castro. At alam mo kung ano yung pinakamas nakakahiya? Ang pinakamas nakakahiya, Claire Castro, yung alam mo na sila Bongbong ganito. Alam mo na sila Bongbong magnanakaw, pero pinagtatanggol mo pa rin. Yun ang pinaka nakakahiya. Tusada ang dalawa. Nag-ugat yan ang sabihin noon ni VP Sara na ginigipit umano ng Administrasyong Marcos ang mga kaalyadong senador ng bise. Pinasinungalingan niya ng palasyo. At ngayon nga ay pareho silang nahihiya para sa inaasal ng isa't isa. Giit ni Castro, hindi nakakahiyang magsabi ng totoo. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay. Hindi nakakahiya yung Claire. Ang nakakahiya nga dun ikaw. Ang nakakahiya nga, yung alam mo na basura si Bongbong, pinagtatanggol mo pa rin, tas dati kang hater. Dati kang hater ni Bongbong, binabatikos mo si Bongbong, tapos ngayon aso ka na ni Bongbong, yun ang nakakahiya. At kung ako kapamilya mo, kung ako anak mo, putay kakahiya kita bilang isang nanay. Mantakin mo magnanakaw, pinagtatanggol mo. Bakit mo na naman sinasabi magnanakaw? Hindi ba yun ang sinasabi? Na mga balita, nakawatan to si Bongbong, tapos pinagtatanggol mo pa. Nakakahiya yan, Claire. Yun ang nakakahiya. Ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Hindi nakakahiya. Alam mo ito sa akin lang. Opinion ko lang to, hindi to tama, mali to, malamang. Alam mo kung ang presidente magnanakaw, tapos ang asawa magnanakaw din, pati yung pinsan magnanakaw, inaabuso Pilipinas. Alam mo ba? Na kung yung mga yan bumulagta isang araw, alam mo ba ikatutuwa yan ng mga ninanakawan nila? Oo, ikatutuwa yan ng mga ninanakawan nila. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, kung sa tingin mo, mahal ng Pilipino si Bongbong, bakit nung nangangayayat siya, bakit nung meron siyang parang colostomy bag, bakit nung parang nagkakasakit siya na hindi ninyo inilalabas yung totoong sakit niya, bakit sa tingin ninyo tuwan-tuwa yung mga tao? That's because basura ng tingin nila kay Bongbong. So hindi nakakahiya yun. Kung sabi nga nila, kung yung isang talahib na nakakasira sa pananim, tabasin mo, ikatutuwa yan ng nakakarami. Hindi ko sinasabing pinopromote ko na mamatay sila, patayin sila. Hindi. Halimbawa lang, let's say for example, itong tatlong subject na ito bangungutin. Hindi na huminga, kinaumagahan. Huwag patay na, walang ganun. Walang ganun mangyayari. Ayaw natin nun. Ayaw natin ng krimen. Pero naturally, itong mga to, mategi. Matutuwa taong bayan. Bakit? Di umanong kawatan Di umanong magnanakaw sa flood control Di umanong ganito, di umanong ganyan Mamapapang abuso matutuwa ba taong bayan yan? Masisiyahan pa taong bayan yan? Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. Hindi, di sana na-disbar siya. Di sana, nag-file ka ng disbarment case sa kanya. Pero actually, merong disbarment case sa kanya doon. Ano siya Hindi nga siya na-disbar. Ibig sabihin, even the Integrated Bar of the Philippines, the Supreme Court, believes na yung ginawa niyang yun, tama. Or mali man sa mata ng iba, pero yung ginawa niyang yun is dahil sa pagpapatupad pa rin ng batas. Inutil. Bukod dyan, hindi rin pinalampas ng palasyo ang eksklusibong pahayag na ito ni VP Sara sa News 5. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan
sa taong 2028. Lubog na tayo sa basura, sa baha. Yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Kung ang Hindi ba sinasabi nga natin na the Philippines is beyond repair? If Bongbong Marcos with yung manner niya ng paglilid ng bayang Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, may issue na addict yan. Kung ang isang addict ang nagpapatakbo ng isang tahanan, maniwala kayo, basurang tahanan yan. O, hindi ba? O ngayon, ang tanong, for the next 2.5 years or for the next 3 years, mga bossing, same na pagpapatakbo ng ginagawa ni Bongbong ngayon. Tingnan nyo, from 2022 to 2026, lubog na lubog tayo. Imaginein mo, another 3 years of this or even worse? What's gonna happen to the Philippines? Kung alam mo yung papalit sa bayang Pilipinas sa 2028, hindi niya kayang i-recover yung Pilipinas. Kung iboboto mo, yung, halimbawa, iboto mo si Risa, si Lenny, sa tingin mo, papaano nila ililift yung isang bayan na lubog? Ang gagawin ng mayan, ilulubog nila ng ilulubog ng ilulubog ng ilulubog. Dahil puro bobo yung inilalagay ninyo eh. Let's say for example, ma-impeach si VP Sara, walang Duterteng tatakbo. With yung ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon sa Pilipinas na inuubos ang resources, na inuubos, sinisip-sip lahat. Sinisip-sip lahat ng mga kailangan sip-sipin. Maniwala kayo, wala na yan. Walang mangyayari. Sigurado palubog tayo ng palubog ng palubog ng palubog. Walang presidente na kayang iahon yan. Kung matinong utak, utak ni Risa, utak ni Lenny, ilalagay mo, utak ni Bam, utangin na yan. Sabi ko sa inyo, hindi, putyangin na, palubog na rin naman to, palubugin na natin. Yun yung sinasabi ni Inday dito na wala ng Pilipinas by then. With the ginagawa ni Bongbong, and kung hindi siya magbabago at ipagpapatuloy niya itong galawang addict, wala nang mangyayari sa bayang Pilipinas. Kahit sinong presidente ilagay mo dyan, hindi niya na kayang i-recover yan dahil sa sobrang lalim ng kademonyohan na ginagawa nila. O, di ba? magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Yes. Maging probinsya tayo ng ibang bansa. Alam niyo, pag pumunta kayo sa mapa ng Pilipinas, yung China nandito. Alam mo ba sa mapa ng Pilipinas, yung ganito, yung nakaharap sa dagat, puros kampo ng Amerika. Galit na galit tayo. Ayaw natin masakop tayo ng China. Pero putang ina, yung Amerika, nasa Pilipinas na. Pinabayaan natin na masakop tayo ng Amerika. Gago, ilang EDCA sites yung binigay ng amo mo sa Amerika? Putang ina, siyam. Inutil ka. Sino ang tuta ng isang bansa? Putang ina ka. Alam mo nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi nga nakaporma yung mga kano. Tapos ngayon, nung panahon ni Bongbong, puta siyam na EDCA sites ang binigay nila sa mga natin sa kano. Tapos tayo pa nagbabayad ng ano na yan, maintenance dyan sa mga kampo na yan. Tapos sasabihin mo, tuta. Si Inday Sara, tuta ng anong bansa? Ano na naman bansa? Walang hiya. Kayo nga ang tuta ng Amerika eh. Tapos sasabihin nyo, si Inday Sara. Lahat talaga nung ipinapahid nila kay Inday, sila gumagawa. Nakakadiri talaga. Bulag daw ang bise dahil hindi nito nakikita ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Galit na galit siya. Hindi yung analogy niya, yung mga ginagamit niyang salita, hindi na connected eh. Manchurian candidate, vulture, emotional. Ano yung emotional vulture? Ano yun? Hindi ko magets yun. Emotional vulture. Putangin lang yan. Manchurian candidate. Hindi naiintindihan niya ng mga Pilipino, ma'am. Speak the language of the Filipinos. You cannot articulate it na maintindihan ng Pilipino. You want to sound intelligent, gagamit ka ng mga ganyang term na feeling mo naman natatalinuhan sa'yo. Tao, gago. Nakanganga sila, ha? Sino sabi nito? Anong vulture? Emotional vulture? Ano yun? O tama, may research ko ano yung emotional vulture. Ano? Lang gawa. Hindi rin nagustuhan ni Castro ang naging pabirong Valentine's message ni VP Sara sa kanya at kay PBBM.
Giit ni Castro, pareho silang pamilyado ni Pangulong Marcos kaya hindi ito dapat nagiging biro. Biro nga eh. Biro nga eh. Matake. Masabi ko nga sa'yo, dapat magalit ka dun sa nagtanong sa kanya. Ma'am, ano bang mensahe mo sa kanila sa Valentine's? Putang ina niyan. May asawa na kayong parehas. Tinanong pa siya nung reporter anong mensahe niya sa Valentine's. Ano sasabihin nung reporter? Di sasabihin nung reporter, sasabihin niya sa reporter, ha? Mensahe ko sa kanila, hindi na mauna, hindi kaming close. Ayaw ko sa kanilang pareho. Sa bagay, ayaw ko sa kanilang pareho, tapos naglalandian sila, di bahala sila sa buhay nila, gusto nila magkatuluyan sila. Obvious naman kasi, Claire, na medyo malandi ka kapag parang kinikilig ka ba, parang kang kinikiliti sa puwet kapag kasama mo si Bongbong. Tsaka obvious naman na yung pagtatanggol mo kay Bongbong more than ng pagtatanggol ng pamilya niya sa kanya. So, sa sobrang parang feeling ng tao, yung pagtatanggol mo kay Bongbong dahil kahit mali na, mabantot na, pinababango mo pa rin, parang mahal na mahal mo siya masyado. Kaya nga, ang wish ni Inday Sara, magkatuluyan kayo. Kasi mukhang hindi mo pa nga na ipagtatanggol yung mister mo nang katulad ng pagtatanggol ni Bongbong, ay pagtatanggol mo kay Bongbong samantalang yung mister mo, asawa mo yan, yung mister mo, ilan ang anak niyo yan, yung mister mo, naglalabing-labing, nagtsuktsuktsakan kayo niya. Pero parang mas pinagtatanggol mo or ipagtatanggol mo pa si Bongbong kaysa sa asawa mo O kaya sabi ni Inday, para matapos na lang yung panayam, sana magkatuluyan silang dalawa. Ngayon, mali naman pala yun. Hindi naman pala may asawa ka pala, may asawa rin si Bongbong. Ayun na nga, may asawa kayong dalawa, kaya tigil nyo na yan. Hindi yung paglalandian nyo sa mga vlogs nyo, tigil nyo na yan. May mga asawa kayo parehas, di ba kayo nahihiya? Kaya galit na galit siya, gigil siya dito na sa sinabi ni Inday Sara, hindi magkatuloy. Kasi sabi ko, napaka-epektibo talaga ni Inday Sara, banateros talaga si Inday. Tang-inang niya, nagalit siya Ito po bang leader, tulad ni VP Sara, ang dapat nating hangaan? Oo. Siya talagang dapat namin hangaan. 32 million ang bumoto sa kanya at napakarami ng mga Pilipino ang gustong-gusto siya. At dapat nating ilagay sa pedestal. Ang anumang salitang nagagaling Tangina, wala rin siya masabi. Tangina, gigil na gigil siya. Talaga. Sino ngayon ang mukhang Chucky? Tangina, gigil na gigil siya. Ilan lang yun, Sana magkatuluyan silang dalawa. 4 na salita lang. Putsang ina, ang dami niya ng mga pinagsasabi. Emotional vulture. Ito ba ang gusto natin, Presidente? sa kanya ay puro paninira, puro insinuation. Parang ikaw din. Ganyan lang din ginagawa mo. Puro paninira, insinuations, puro pagbatikos. Yan lang din naman ginagawa mo. Wala ka naman ng ibang ginagawa kundi sirain sila. Tapos kapag ka ikaw yung ginanon, iiyak ka. Huwag ganun, ma'am. Huwag balat sibuyas. Pangit ka na nga maarte ka pa. Puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya. Mapagmahal na asawa. Mabuting ama. At ako din po ay may pamilya. So, sa isang tulad na ni Vice Presidente, Wala kasi siyang pake. Kung may pamilya ka, si Bongbong may pamilya, wala siyang pake. May pamilya ka pala. Ba't ka nasaktan sa sinabi niya? Madali lang naman sagot dun Ay malabo naman kasi yun na magkain lang. Hindi na dapat pinapansin yung mga ganun. Besides, joke man lang niya siguro yan. May pamilya ako, may pamilya si Bongbong. Hindi naman magkakatotoo yan. Hindi na natin dapat pinag-uusap. Dapat ganun lang, hindi. Talagang apektado si ate. Talagang putang ina, bumubula ang bibig ni ate. Talagang parang putang ina, mahihimatay na si ate. Utsa yan. Sabi ko nga sa iyo, Claire Castro, dito sa palitan nyo na to, pinagtatawanan ka ni Inday. Sabi ni Inday, tinan mo, putang ina, gigil na gigil si Tangaw. Gigil na gigil si Gago. Yan lang yung sinabi ko, magkatuluyan sila, naiinis siya. Ako nga sinasabi niyo ako, magnanakaw ako, Inday Lustay, kang ano-anong binabato nyo sa akin kahit walang katotohanan. Nakikita nyo ako nagbe-breakdown, nagme-meltdown katulad nito. Dinidepensa ko sarili ko. Nakikita nyo, dinidepensa ni Inday Sara yung sarili niya kapag kung ano-anong binabato sa kanya. Sinasabi lang niya, wala yan. Puros ano lang yan, puros kaikikan lang yan, kabubuhan lang yan, patunayan na lang nila. Wala akong pake niya. Ganun lang si Inday. Tinan mo to, kasimple-simple yung sinabi ni Inday. Sana magkatuluyan sila. Magkatuluyan sila, kita mo.
Tinan mo, putangin na, bumubula ang bibig ni Claire. Oh, huwag kasi kayo makipag-asaran kung hindi kayo marunong mang-asaran tsaka hindi kayo marunong tumanggap. Ito po ay napakababa bilang babae. Panawagan tuloy ni Yusek sa mga kaalyado ng bise, Isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101. Wow, Comms 101. Gago, ikaw ngayon binabatikos dahil wala kang Comms 101. First off, hindi ka marunong ng pronunciation, wala ang mali-mali grammar mo. Bobo ka. Abogado ka naturingan pero tanga ka. Oh, at hindi mo na i-communicate sa tao yung mga magagandang nagagawa ni BBM. Ito sa mga pinagsasasabi mo, anong nagawa niya sa bayan? Sa mga pinagsasasabi mo na yan, anong nagawa niya sa Pilipinas? Wala. So kung meron dito dapat turuan ng Comms 101, ikaw yun. Dahil wala kang alam. Isa ka lang dating vlogger na ginawang press communication officer na nagbabasa lang naman dyan. Nagbabasa ka na lang, hindi mo pa mapaniwala tao. Yun na nga lang ang trabaho mo, magbasa ng gagawin ni Pangulong, ng ginagawa ni Pangulong Marcos sa bayan, hindi mo pa na-deliver. So kung meron ditong dapat turuan ng Comms 101, ikaw yun. English 101. Dapat ituro sa'yo. Inutil ka. Wala kang alam. Oo, tiyangin lang yan. Pinagtatawanan ka nga ni Malutikia dahil mali-mali pa yung grammar mo. Abogado ka ba talaga? Kaya ngayon ang pinagtataka na, abogado ba? Ang dami kong mga kilalang abogado. Grabe sa wordplay yan. Pero ito, emotional vulture. Manchurian candidate. Putangin na, pag tinanong mo yung mga kababayan natin tungkol sa Manchurian candidate, ha? Sino yun? Ano yun? Di nila alam yun. Bobo. Ilan lang ang nakapanood ng Manchurian candidate na palabas ni Denzel Washington sa Pilipinas? Di na maintindihan yun, ma'am. Paka-inutil nito gumawa ng reference. sa huli, may Valentine's message si Castro kay VP Sara. Ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Yun na yun. Don't be. So, ang punto nito, inasar ka ni Inday Sara. Tapos, sinagot mo siya ng inaasar mo din siya. Pero ikaw, galit na galit ka sa pang-aasar niya sa'yo. Pero, sa bandang dulo, inasar mo din siya. Kumbaga, ayaw mo, sinasabi mo na ayaw mo nung ginagawa niya, nung sinabi niya, tapos, at the end of your bullshit na speech, binalahura mo din siya. Oh, ano yun? Dapat practice what you preach. Kung ako, ang Valentine message ko sa'yo, sana maging okay kayo ng mister mo, mag-date kayo, magkaroon kayo ng quality time together dahil busy ka bilang isang busy presidente. So, I hope that you can spend more time with your family because family is everything. Diba? Family is love. Dapat ganun. Oh, para sana na-justify mo yung pangbabatikos mo sa masamang sinabi niya sa'yo. Hindi eh. Nagsabi siya ng masakit sa'yo. Tapos, nag-retaliate ka. Dapat hindi ka marunong magalit pag nagre-retaliate ka. Kaya mo naman palang mag-retaliate, just retaliate. Huwag ka na yung, ganito ba ang gusto nating presidente? Ganito ba ang gusto nating Ganito ba ang vice-presidente ang gusto nating mag-lead ng bayang Pilipinas? Tanginan yan. Practice what you preach, ma'am. Dapat mauna ka. Sa'yo mismo dapat nanggagaling yung mga magagandang asal. Kung gusto mong turuan na magandang asal yung isang tao na hindi maganda yung asal, dapat hindi ka nakikipaglaro ng batuhan ng putik sa kanya. Dapat ipinakikita mo na lahat ng sinasabi niya, wala kang pake. Katulad ni Inday Sara, sa mga pinagsasasabi niyo sa kanya, wala rin siyang pake. Tanginan niyo, mag-aral nga kayo sa akin, ha? Mag-aral kayo sa akin ng mga tamang asal. Puros kayo mga tanga eh, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili
kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong